Hello! Magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog, June's Day Channel. Mayroon pong theory na pumasok sa aking isipan. Nung napanood ko po yung interview kahapon ni PBBM tungkol kay Apollo o Pastor Apollo Quiboloy. So ito po yung mga theory ko, no? Sa aking pananaw, gumamit ng dahas si PBBM. Gumamit ng parang mistulang hinostage ang KOJC para mapalitaw niya o mapalantad niya si Pastor Apollo Quiboloy. Yan po yung aking theory dahil sa naganap na interview niya kahapon. Panoorin natin. Sir, good morning po. Nasa kamay na po ng mga otoridad si Pastor Quiboloy. Ano po ang next step ng administration given, sir, na meron tayong extradition treaty with the US? Well, the extradition request is not just there. Besides, the judicial processes that Apollo Quiboloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Because we have, what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. And therefore, it is now within the court's hands. Wala na sa executive ito. Kami sa executive, ang ginawa lang namin, in-implement lang namin, in-enforce lang namin ang order ng court. So that is the situation now. We will have to look at that. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Okay, so ang extradition treaty talaga, kung mayroon kang kakaharapin na kaso dito sa Pilipinas, hindi ka pwedeng i-extradite. Alright? Dahil kailangan mo munang tapusin ang hinaharap mong kaso. Lahat ng kaso mo rito sa Pilipinas. Pwede itong madaliin, pero matagal pa rin ito. From Regional Trial Court, pwede nilang madaliin ang pagbaba ng pasya, paghatol kay Quiboloy, guilty. Halimbawa, may nadali nila. Guilty. Apila pa rin ang mga abogado ni Quiboloy. Dadalhin yan sa Court of Appeal. And then, pag gusto nilang madaliin talaga, mapapasyahan agad yan, babagsakan agad ng hatol, guilty talaga, pwede pa rin yang i-apela sa Supreme Court. So, medyo matagal kahit madaliin nila. Medyo matagal. So kung wala na lahat, tapos na lahat ng kaso ni Quiboloy, saka lang siya pwedeng i-extradite sa Amerika kung hihilingin ng American government. Pero yung kinatatakot ni Apollo Quiboloy na baka dukutin siya ng kano kahit hindi pa tapos yung mga kaso niya rito. So lalabas nga yung kinatatakutan niya na extra rendition. Yun yung pagdukot para mapabilis na maipaharap si Quiboloy sa kaso niya sa Amerika. So dito, magtatanong ka, bakit interesado o nagka-interest kay Quiboloy ang American government? Alright? Bakit parang may kasunduan si PBBM at si Biden? Kasi sinabi ni Quiboloy yan dati, simula nung matapos makipag-dialogo, makipag-meeting si Quiboloy, si Marcos kay Biden, ay nag-iba na yung mga galaw ng gobyerno versus kay Quiboloy. Naging mainit na ang gobyerno kay Quiboloy. So ang hinala ni Quiboloy, dahil nga sa isang dating journalist, anchor na si Jay Sonsa,
Ang hinala nila, dahil yung religion na ni Kibuloy sa Amerika ay lumalaganap. Yung ibang mga religion naman na Protestant at kung iba't iba pang religion ay parang humihina or nababawasan sila ng miyembro. Naglilipatan daw sa religion ni Kibuloy. Nang malaman natin na yung mga religious group pala sa Amerika, nagbibigay pala yan ng financial support sa gobyerno ng Amerika. Sabihin na natin ang mga religion ay wala silang tax. Free ang kanilang tax. Pero may sinabi si Jason sa nakakakuha pala ng suporta ang government sa mga religious group financially, no? Dahil kumukonti yung nababawasan yung kanilang miyembro, lumilipat sa religion ni Kibuloy. Dahil nababawasan ng kanilang miyembro, nababawasan din yung kanilang mga love offering, mga tithes. Alright? Dahil nababawasan yung, kumbaga yung perang nalilikom ng relihiyon, nababawasan din ang financial support na ibinibigay sa gobyerno. So parang doon nagka-interest kay Kibuloy at yung kaso ni Kibuloy doon, na dekada na ang lumipas, binuhay. Ganon din yung kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas, binuhay, dinagdagan lang ng isa pang kaso para ma-justify na nagkaroon siya ng warrant of arrest. So, malalim dito, no? Malalim ang kailangan mong unawain. At the same time, si Kibuloy ay napakalapit sa mga Duterte. So, ang presumption natin dito is may kasunduan si Marcos kay Biden, mayroong propaganda at the same time, dahil pag pinasamahan nila si Kibuloy, dahil malapit na malapit ang Duterte rito, sa paningin ng tao, sasama din ang Duterte. Pilit nilang pinapasama ang China. Ang tindi ng attack nila dyan. Ng propaganda attack nila sa China. Pilit nila pinapasama. Dahil malapit ang mga Duterte o si Tatay Digong sa China, may isip din ng tao, mailalagay sa isip nila na masama din si Duterte. So, it is an attack on Duterte using propaganda. May kasunduan sa Amerika at the same time, diversion. Nadadivert nila yung mga pangunahing kapalpakan ng pamahalaan. Nasabi na natin yan, kagutuman, kahirapan, kawalan ng trabaho, mga mahal na bilihin, etc. So, kumbaga, isang atake, madami silang pakinabang. Kaya naman, gumawa ng isang hakbang si PBBM na gumawa na ng dahas. No? Ito yung nakikita natin. Parang hinostage niya ang KOJC para lang mapalitaw si Kibuloy. Bakit? Dahil ang dami na nilang kapalpakan, kahihiyan tungkol sa mga nabibigyan ng warrant of arrest. Unang-una, Tebes. Nakatakas si Tebes. Hanggang ngayon, hindi pa nila napapabalik sa Pilipinas. Si Bantag, nawala na. Kumbaga, hindi na pinick up ng media. Ayaw na yata ng Malacanang na pick upin. Ayaw na mapag-usapan. Tapos, Kibuloy naman. Naging wanted. Hindi rin nila makita. Months na. Several months na ang nakalipas. Tapos dumagdag pa si Alice Guo. Natakasan na naman sila. Kaya galit na galit si PBBM. Heads must roll. Kailangan hindi lang sibakin yung mga tumulong sa pagtakas. Baka may mga
taga-gobyerno na tumulong sa pagtakas, hindi lang sisibakin yan, dapat kasuhan at ikulong yan. Kaya galit na galit siya. So, yung sobrang kahihiyan ng gobyerno niya, na kawalan ng kakayahan na manghuli, kawalan ng intelligence, at tinatanong ngayon ng mga senador kung tatapyasan ba natin ito ng budget sa kanilang intelligence fund, napakapalpak ng mga intelligence nila. So dito, gumawa na si PBBM. I'm sure, nagmi-meeting yan sila. Na ayon sa kanya, ay pinalusog niya ang PNP sa KOJC. Tuloy lang natin. Next Okay. question, Chona, please. Hi, son. Sir, good Good morning. morning. Sir, anong participation ng Armed Forces of the Philippines? Bakit sila nandun? At bakit sa kanya nag-surrender si Pastor Kibuloy? Well, ganyan naman talaga, madalas naman mangyari yan, na may augmentation sa AFP. But let's be very clear, this was a police-led operation. It was a police operation. Kung ano man ang involvement ng AFP dyan, ay, as I said, augmentation. As you can imagine, all through these past months na, all the intelligence services were involved, both in the police, both in the AFP, even our civilian intelligence services. Kasama lahat yan para malaman natin ano yung dapat natin gawin and what are the movements that can be attributed to Apollo Kibuloy, Mr. Kibuloy. At yan ang kaya naman may augmentation. Kung maalala ninyo, nung una silang pumasok, after 24 hours, 36 hours, hapong-hapon na yung mga pulis. So, ang ginawa namin, para marelyebo naman sila ng konti, ay nagpadala kami ng sundalo na AFP. That was about 2.5 weeks ago. Nagpadala tayo ng AFP para mag-augment, makapagpahinga naman yung mga pulis natin. But eventually, when that was okay, nung pwede na naman yung pulis natin, winidraw na naman natin yung AFP at ang pulis na naman ang nag-frontline. So, that's a standard procedure dito sa Pilipinas. Madalas naman talaga natin ginagawa yan. Well, I think what you all want to know, let me take you through the timeline already, what happened here. Over the last 2-3 weeks, we have been getting messages and feelers. Alam niyo naman to, yung mga sinasabi magsusurrender si Mr. Kibuloy, basta meron sa mga condition na kung ano-ano. Okay. Sinasabi na kailangan may promise na hindi siya papadala sa Amerika, na hindi at kung ano-ano pa. At alam naman ninyo, hindi naman natuloy yun dahil hindi naman maaari na yung fugitive ang nagsasabi kung ano yung mga kondisyon na sa pag-aresto sa kanya. Kaya walang nangyari doon. Patuloy, ngunit patuloy. Meron tayong mga feelers na nakukuha. At we were very clear to his people, his lawyers specifically, na hindi maaari na may conditions na mayroon siyang ilalagay. At lagi namin sinasabi, basta patuloy lang ang aming gagawin. You have to decide what you want to do, but we cannot. We are ordered by the court to enforce this order, and that's what we are going to do. And the putting of conditions is not an option for somebody who is actually a fugitive. So, this went on back and forth for the last 2-3 weeks. On yesterday, about between 8 and 9 in the morning, we got another message from our contacts na sinasabi handa na raw siya mag-surrender. Ayan, malinaw. Sinabi na, very good. Wala ng conditions. Wala na yung mga conditions na dating ilinalagay. So, sabi namin, fine. Pero sabi niya, sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa pulis. Okay. So, Malinaw, no? Inadmit niya na nagkakaroon ng negosasyon na tungkol sa pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy. At yung dating condition,
wala na yon. Ang kondisyon na lang ay dapat may presence ng AFP dahil walang tiwala si pastor sa mga PNP. Fine, yun ang ginawa namin. So, that was around, na-decide na namin, sabi ko, by 9 o'clock, I cannot remember the precise time, but by 9 o'clock yesterday, in the morning, I was able to say, sige, tuloy nyo na. Agree to that Kondisyon, di mo pa masabi. So, and that was it. So, tuloy-tuloy ng pag-uusap. How do we do it? Hindi pa Where- masabi. where? By at 3:40 in the afternoon of yesterday, lumipad na yung C-130 papuntang Davao para susunduin na siya. And that is exactly what happened. Pagbaba ng C-130 sa Davao Airport, pinuntahan na nila ang compound at natuloy na yung kanyang pag-exchange. Dinala siya, sinakay siya sa C-130 para dalhin dito sa Maynila dahil kailangan ang unang naging kaso niya ay Pasig. So, doon muna siya haharap. Okay. Iba naman yung kwento ng mga abogado ni Kibuloy. Si Kibuloy ay nagtago sa bundok. Davao pa rin, or Mindanao, sakop pa rin ng Mindanao. Pero hindi daw siya nagtago sa KOJC. Doon nga lang sa negosasyon nila, kailangan daw bumalik ni Kibuloy sa compound at doon siya makipagkita sa ISAP, sa AFP, para doon siya maaresto or doon siya voluntary sumuko. So medyo magulo ang kwento talaga, ano? Bakit yun naman ang hiniling ng Marcos government? Ano? Palagi sinasabi ni PBB, this is a works of PNP. Ayaw maaminin ni BBM na palpak yung ginawa nila, no? Mayroong kinausap si Kibuloy, si dating Governor Jubahib o Hubahib, na suspendido ngayon, sinispend ni Marcos, na makipag-usap sa AFP dahil marami pala itong contacts na sundalo, si Governor. So, sa pamamaraan ni Governor, kumausap siya ng mga sundalo, ISAP, at doon nga nakipag-negotiate si Kibuloy, no? At through ISAP, kumontak naman siya sa executive kila BBM, no? Na handang sumuko si Kibuloy. Pero parang hiniling nila doon sumuko sa KOJC. I don't know kung sa loob o sa labas lang ng KOJC kasi hindi naman pwedeng pumasok o ewan ko. Hindi naman na ibabalita, wala naman tayong alam dyan eh. Kung sa loob ng KOJC, sumuko si Kibuloy. Bakit ganon ang nangyari? No? Bakit hindi through ISAP? So eto, gusto lang i-justify ni Bongbong Marcos na hindi palpak yung ginawa nila, na hindi palpak yung ginawa ng PNP, which is utos niya, command niya. Ito po, mamaya maririnig nyo. And that's essentially the timeline of what happened yesterday. The events after things that were not really moving, kung hindi dun sa atin, na yun na nga, pinasok na yung ng pulis yung compound, naghuhukay nga tayo dahil na ang intelligence natin Kaya tayo, ay sinasabi talagang nandoon siya at patuloy yung aming operation. So that was, I think, what convinced Mr. Kibuloy na wala na, useless na yung magtago siya, na dapat lumabas na siya. Ayun. And so, well, I'm happy that I'm glad that this is over. We can now resolve and look at the allegations that have been made against him. We have to, I have to commend our PNP. This is
police work at its best. Oh, sabi This sa'yo. is what the PNP can do Oh. pag led well at maganda ang ating pagkakaunawa at pag-coordinate Nako. sa iba't ibang ahensya. But Nako. this is what policemen do. They go after and enforce court orders and go after those who have had cases filed against them. At nakita natin, desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko, pagpasok natin, Ayan. huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. Okay, And narinig nyo, no? Ulitin natin. Konti lang. Ulitin natin. those who have had cases filed against them. At nakita natin, desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na niyo siya. Oh, And maliwanag. that's exactly what they did. Nakita niyo naman, this is, we had to engage so many parts of the agencies, mga technical, yung mga intelligence services, lahat, kasama lahat yan. But it was, in the end, it was a police action that brought Apollo Kibuloy to the arms of the law. So, police action, it is a words of PNP. Nautos niya. No? Maliwanag yun, inutos niya. Yung paglusob sa KOJC. At once na nakapasok kayo dyan, wag na kayong lalabas hanggat hindi nakukuha o hindi lumalantad si Kibuloy. So, anong ginawa? Gumamit ng dahas si PBBM dahil kahiya-hiya na nga eh. Alice go lang eh, natakasan sila eh. Kahiya-hiya na yung gobyerno niya. So, he must do something. Kailangan pang gumamit ng dahas, kailangan pang ma-violate ang maraming, let's say, freedom of religion, human rights, yung pagsisearch nila sa property, sa private property, nilabag nila, marami silang binayolate, no? At gumamit sila ng dahas, ng pananakot, para mapuwersa si Kibuloy na lumitaw. Hindi man nila sigurado na nandoon si Kibuloy o wala. Basta kinaptured nila yung KOJC para nilang hinostage yung mga tao ron na sige, magmatigas ka Kibuloy. Tignan natin kung hanggang saan katatagal. At alam nila, gagamit ulit ng dahas, lulusob, magkakaroon ng coercion, magkakaroon ng collision na ini-expect nila talagang mapipilitan si Kibuloy na lumantad. So, anong effort na ginawa ng PNP? So, gumamit ng dahas para nilang hinostage ang mga tao sa KOJC. Para lang mapalitaw nila si Kibuloy. Dahil palpak ang kanilang intelligence, hindi nila alam kung saan nahanapin, sobrang kahihiyan na nila. Baka sa buong mundo, sobrang kahihiyan na nila na si Alice Goo lang natakasan sila. Kaya yan ang ginawa ni BBM. So sa akin, hindi pa rin tayo believe sa kanyang governance. Hindi pa rin tayo believe sa action ng PNP. Yung augmentation na sinasabi niya with the AFP, yun po ay parang acting or act or process. Yun na nga yung negotiation na nangyari. So, malinaw sa akin, uulitin ko, gumamit ng dahas dito si PBBM. At mistulang hinostage, kinaptured ang KOJC para lang mapalitaw niya. Kapalit ng, sige, hindi kami aalis dito, ayaw mong lumitaw, o sige, patuloy namin guguluhin ang KOJC mo. So, sabi ni Kibuloy, ang member niya handang magpakamatay para ipagtanggol siya, para protektahan siya.
Yun ang sabi ni Kibuloy. Tapusin na nga natin itong interview. The question that is being asked constantly kagabi pa hanggang ngayon, nag-surrender ba o nahuli? Oh. I think that's a legal question, pero ganitong iniisip mo din, hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Teka nyo? Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, to an official authority, sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order. Kailan pa ba ipaliwanag yung surrender? Na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Dahil gumawa na kayo ng To his dahas. credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. Ayan. Ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, how do we say, involved police action. Iyan na naman. Augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government. It was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. Iyan na naman. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galus lamang, may sugat lamang. No major injuries, sige, sa tulakan, sa girian. Ngunit wala namang nasaktan wala namang namatay, walang naparil. Dahil walang ulitin ko, lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, may isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Okay, tama na yan, tama na. Tama na. So, malinaw na talagang nililinis niya yung PNP. Nililigtas niya rin yung PNP, pati sarili niya. Dahil inamin niya, utos niya yun. Sabi ko nga sa inyo, marami nagsasabi nito na hindi gagalaw ang PNP kung walang command na nasa itaas o nakakataas sa kanila. Ano yun? DILG lang naman Tapos nun, Pangulo na. Alright? Hindi naman din magbabypass si credit grabber na si Abalos. Hindi naman pwedeng iba-bypass niya ang Pangulo. Talagang utos yan ng Pangulo. No? So, dito, nililinis niya ang PNP dahil sa sobrang daming kapalpakan, ang daming binayolate na karapatan, batas, kaya nililinis niya. Kasi utos niya yun So, malinaw tayo dyan. At kaya siya gumamit ng dahas, gumamit ng pagmamalabis ng power para mapasuko, mapalantad si Kibuloy. Kasi sobra ng kahihiyan. Ito naman si Abalos na credit grabber, si Risa Hontiveros, naggagalaiti Nanggagalaiti na sa kanya sa pag-agaw ng credit kay Alice Go. Sabi ni, kumbaga kay Hontiveros, dapat dito sa Senado Dapat ako magpapapresscon yan Hindi niya lang masabi na ganun Kaya galit na galit si Hontiveros. Dapat siya talaga yon. Kung tinurn over sa Senado, siya ang bidang-bida nun. Napakaganda niya. Gandang-ganda siya sa sarili niya dapat nun. Kaya lang, kakandidato si Abalos Akin muna to. Akin to para ako star. Ako sikat. No? At dito sa pangalawang pagkakataon, inagaw na naman niya yung credit, no? Siya ang unang-unang nag-post na ito, ang picture, nahuli na si Kibuloy. Hindi natin alam kung nahuli ba talaga o sumurrender, pero may usapan nasa bibig ng galing ni PBBM na gustong sumuko ni
Kibuloy eh. Ang galing sa bibig niya. So, talagang may negotiation sa pag-surrender ni Kibuloy. Ano? Pero kailangan, matalino rin si PBB, kailangan malinis yung anong tawag nito? Yung imahe. Kailangan malinis muna yung imahe ng PNP. Kasi utos ko yan eh. Utos ko yan eh. No? So, ang sabi, pinapunta raw si Kibuloy sa compound. Tapos sinundo ngayon ng AFP na naka C-130. Tapos pinunta sa airport, lumuwas ng Maynila. So, yan po ang tunay na pangyayari. At yan yung theory natin na kaya nila napasurrender si Kibuloy dahil ginamitan nila ng sobrang power. No? Kinailangan nilang i-capture yung compound, kinailangan nilang i-hostage. Parang hinostage na nila eh. 'Di ba? Kaya si Kibuloy, sabi niya, yung mga member niya handang magpakamatay para siya protektahan. Kaya lang hindi niya na makaya at hindi niya na matiis na makita na nahihirapan yung mga member. Kaya napilitan siyang sumuko. Yan ang katuwiran ni Kibuloy. So, yun nga talaga kasi ang ginawa ni BBM. No? Pinahirapan niya yung mga member doon para talagang lumantad si Kibuloy. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.